Guys, magandang umaga po sa ating lahat. Meron tayong gagawin na naman dito. DB Audio 506. Yung ito, 506. Yan siya. May power siya. Wala siyang tunog. Subukan natin sa Try natin mag-click yung relay niya. Wala daw siyang tunog eh. Pero may power. So ayaw mag-click yung kanyang relay. Tanggalin natin ito. Gagawin muna natin guys, kagaya nung dati, voltage checking tayo. Kasi ayaw pumitig yung kanyang relay. Ito ilalagay lang natin sa ground. Dito siguro guys pwede yan. Dito. Yan. Dito lang sa kanyang body. Pero yan. Tapos nakahandar na siya guys. Voltage checking. Okay na? Tayo lahat. Alright guys, ito. Check, kagaya nung ginagawa natin, dito tayo mag-checking sa isang paanong IC. Check muna natin yung voltage niya sa gitna. Meron siyang 48 volts. Positive yan, oh. So, sa kabila, negative volts to, yung sa gitna. Ito. Meron siyang negative, 48 volts. So, titignan natin yung kung may DC out siya. Dito lang sa kabilang paa niya, guys. Dito sa dulo. Ito. Yan. Sa dulo. O, meron siyang 25 volts sa dulong paa niya. Yung isa pa niya. Ibig sabihin, DC out to. Dito sa kabila, sa dulo lang din ng kanyang paa, meron siyang 25 volts. So, DC out talaga siya. Ito yung kabilang channel niya. Dito sa kabila yung kabilang channel niya. Kagaya nung sa kabila natin tinignan. So, check muna natin yung gitna kung may voltage siya. Ito yung supply niya eh. Gitna ng paa. Meron 48 volts. So, yung kanyang, ito, yung isang paa niya, makikita natin kung may voltage din to, DC out din siya. Yan. Ayan o, meron siyang 32 volts. It means, magkabila ang channel niya, may DC out, kaya hindi umandar itong ating relay. Yan, ang gagawin muna natin, lilinisan natin, saka natin i-check. Tayo muna natin. Ayan. May nagkiklik sa kanyang relay eh, pero yung relay na nagkiklik sa kanya is yung ito lang. Yung sa may selector niya lang ito. Pero yung main out niya na to, so wala. Hindi ito nagkiklik, itong relay na to. Ayan o. Gagawin natin, bubuga muna natin ng hangin. Bago natin simulan i-repair.
guys. Nilinis na natin siya. So gagawin natin, i-repair natin yung kanyang board. Yun. Ngayon, sisimulan na natin mag-troubleshooting, mga idol. Titingnan natin dito yung mga kinalawang niya. Natin magtitest tayo ng resistor. Titingnan natin. Siyempre, unang-una dyan yung mga kinalawang niya. So, meron ako parang nakitang parang natanggal siya. Oh. Yung ito, so parang lost connection na yung mga to. Itong tatlo. So, ito kalahati ito eh. Itong kalahati na to. Mula dito, yan yung kalahati na yan. Itong channel na to, dito yan, dito sa kabila. Tapos yung itong channel na to, dito yan sa kabila. Dito yung IC na to. 1, 2, 3, 4. Dito yan, dito. Ayan. So, dahil same sila na may DC out, dito at saka dito, kaya parehas natin sila ito troubleshoot. Kaya nito, putol na siya. Oh. Tapos ito, putol na rin. Oh. So, marami siyang kinalawang, no? Tapos, check pa natin yung iba. Baka, kadalasan tingin naman, kapag may DC out, hindi may iwasan yung may kinalawang sa kanya. O kaya may natanggal o may nag-short sa kanyang ganito. Yan. So, yun lang ang hahanapin natin, yung na yun. Check lang natin. O, like this, oh. Putol na yung kanyang isang paa. Ayan, kung mapapansin nyo, dalawa na lang yung kanyang naka-input. Oh, ito. Tanggal na yung isa. Ayan, oh, bali na. So, check pa natin yung ibang ganito niya. Kagaya nito. May kalawang na rin, oh. Ito, parehas may kalawang na rin yung magkabila, no? Na kanyang paa. So yung mga ganito, baka dito lang sa mga ganito kaya siya nagkaka-DC out. Gagawin natin, re-refresh natin yung mga yan. Ang ganda nito dahil konto eh. 4 yung ganito nyo. 8 pala, 8. Dito sa kabilang channel naman. Tingnan natin kung may buwan siya. Kinalawang na ba? Meron din naman kaso hindi gaano. Pero dito ako nagkakon eh. Sa may rugby na to. Kumpiyado ako dito kasi luto na yung paa niya sa kabila eh. Itong may rugby na to. Alam nyo guys, yung rugby, pagkakatagalan talaga, nagiging kalawang yan eh. Ayan o.
Yung mga paa niya, kinalawang na dahil sa rugby. Kaya ito, i-check ko mamaya kung okay pa ba yung na to, kung parte dito. So, dito naman sa kabilang gilid niya kasi wala namang masyadong may kalawang kasi. Kaya baka yung problema nun, baka nandito lang sa natakpan na to. Itong na to, rugby. Baka may napatid ng linya dito eh. Kaya ganun. So, yun guys. I-trouble na natin. Isa-isayin natin check yung kanyang resistor sa yung maliliit na transistor. Hugutin natin. Tanggal na siya mga ka-idol. Ayan o. Ayan o. Wala nang connect talaga yung mga nasa rugby niya. Kaya ganun na lang. May DC out siya. Yun, okay na natin guys. Tanggal na natin yung rugby niya. Paging nakadikit. Yan. Guys, ako na tayo yung tignan na natin yung kanyang mga resistor, kung tama ba yung kanyang mga palo. Check natin kung may mga palo yung mga galanganin tayo dito sa mga to. Mali-mali yung kanyang reading. Gagawin natin, unahin natin ito, mamaya baklasin natin yung isang paa. Ito 100 dito. Okay naman siya. 4. Okay yan kasi kung sila yung ito. Okay. Okay na 330. Okay. Okay din naman yan. But ohms lang ito eh. Ayan, dito. 5.1, okay naman yan. Ito, tapos ito 33. Okay. Okay din ito. Tagal na. Mataas din ito eh. 2 point plus ito eh. So, okay naman siya. Ito. But 3M. Taas siya. Dapat 2K lang din dapat dito sa kabila.
Ayun, nagbago siya ng 30k. Gagawin natin mga lobby. Dito ako kasi kung diskumpiyado sa ako na to eh. Tapos dahil yung reading niya hindi pare-parehas. At saka check ko na rin yung mga ganito niya. Itong mga to. Tapos papalitan ko na rin yung natanggal niya. Yan pala pala siya. Ito yung walang sa tagal. Try ko lang din naman. Siya mga kaibag. M. M. Ang tataas ng kanya, 6M. So, ba't puro M lahat? Ito, 10M. Eh, hindi naman ito, mabababa lang ito. Nasa K lang itong mga ito eh. Ba't puro M yung mga reading niya? Check ng personal. Tanggalin natin po. Inalawang kasi siya eh. Pagka hindi ganong connected, talagang ganon yung magiging reading niya, mataas. Yung naputol ng mga paa, naiwan na siya. Yan. Gagawin natin. I-tester na lang natin yung ito. Ito 1K lang to, 1K. Pero kanina 2M, 3M to eh. Ayun o, sakto lang siya. 1K. Ito 29K. Okay siya. 1.7M. Malayo. Ito 4, 5, tumataas pa yung kanyang resistant. Yan ano ba to? Green, blue, red. Sabihin din 5. Ano ba tong kuwan? Itong blue. Tapos 2 0 lang yung dulo niya. Oh. Ibig sabihin na sa K lang din to. Ito kagaya nito. Parang brown black, brown red black lang to. Susuma mo konti ipon lang to eh. At nasa ako na M. Mataas siya. So palitin yan. Yan, ang gagawin natin, papalitin na natin ito lahat. Nalawang na rin kasi siya eh. Tapos check ko lang yung isang paa nito.
Tsaka itong isa na to. Diskumpiyado ako dito eh. Sa isa na to, baka mamaya hindi ko ma-check to. May problema siya. Ito. Tsaka ano pa ba? Ito. Yung resistor na ay transistor na to. Mukhang bali yung kanyang pa mga lodi, kaya tatanggalin ko para makasigurado ako kung bali nga talaga siya o hindi. Kasi pagka ginagalaw ko siya, malambot na malambot siya. O, di ba? Sabi ko na, oh, ayan oh. So bali nga yung isang paa niya, oh. Hindi ako siguradong bali, pero pag ginagalaw ko, malambot siya. Kaya pala, oh, bali talaga, oh. Putol. So, kaya siguro DC out siya kasi hindi kompleto yung voltage niya. Yan ba yung nakita ko kaninang bali? Ito yun eh. Yung kaninang bali na nakita ko ito. Ito yung isa na yun, no? Ito. Bunutin natin. Ito yung nasa kabilang channel. Ayan, no? Bali isang paa niya. O, di ba? Bali. Yan yun. So, kahit na ganon, ang gagawin natin dahil puro kalawang siya, ihahang na rin natin tong kabilang channel. Para isang testeran lang tayo dito sa dalawang channel niya. Ganon din naman. Itong kabila, napakaraming kalawang kasi. Kaya ang gagawin natin, i-check natin itong mga transistor niya. Hindi kagaya nung kabila doon sa isa na hindi naman masyadong kinalawang. Kaya lang naman ihahang ko to mga lodi. Ang purpose ko lang dito, i-check ko lang baka may mga bali pang mga paa. Kasi kapag kabali na yung paa niya at medyo malambot na, papalitan na natin. Baka mapaandar nga natin ng kuwan. Baka mamaya hindi siya magtagal kung hindi natin pinalitan. Kasi nga, yung may kalawang na yun, pagka masyado ng maraming kalawang na parang bagyanan na nakadikit, tamang buo siya sa tester, pero tamang mapapaandar din natin. Yung problema doon, baka hindi magtagal. Kasi nga, may kalawang na siya. Pagka kinain na ng kalawang, doon magsisimula ulit yung sira niya. So, maganda, i-check na rin natin. Para mas makasigurado tayo at mas makasigurado din yung mayari nito na magagamit niya na maganda at matagal. Ganon din lang naman yun. Binuksan mo na lang din. So ito, nagsisilaglagan na. Papalitan natin at saka ito, bali rin itong isa. Check natin lahat ng pwedeng i-check. Ito, bali rin itong isa na to. Ayan o. Nabunot na natin yung mga kanyang maliliit na transistor. Ito kasi kailangan natin ma-check yan, kagaya nung kasi yung mga ganito guys, oh. Mga bali na yung mga paa niya, oh. Mga hindi na, ayan oh, mga bali. So kailangan yan. Tapos ito kailangan natin ring matester tong mga to, kagaya ng mga to, mga bali rin yung paa niya. Ayan oh, kinain ng kalawang.
So ganun din yung mga resistor na to. So mga nabali na lang din yung iba dyan. Tsaka yung mga ganito. Yan, putol yung pa. So ganun siguro kaya siya nagka DC out guys. Kasi dahil sa mga ganyan. So ito ay titester na lang natin tong mga iba na to. Titingnan natin kung may mga tama yung iba kasi nga dahil yung mga iba niyang transistor na maliliit. So may problema kasi itong mga ito baka nadama yung mga ibang katabi niya. Dahil sa hindi maganda na pasok ang supply nun. So itong board na to, so diyan muna ako nakapokus. Kasi ito, tinester ko rin to kasi buo naman to. Itong kanyang malalaki na transistor. Tsaka ito, buo naman to. Yan. So, dito na lang ako magpo-focus sa mga ganyan. Tapos, itong mga to, so, tinester naman na natin kanina to. Okay naman yung mga palo nito. So, nakita ko na yung mga sira niya guys, yung mga yon. Yung mga nandito niya, oh. Marami tong hilera na nandito mula dito hanggang dito. So, sira siya. Tapos, meron pa siyang, ito yung dalawa rito, ayan oh. Itong 2R2, ayan, 2.7, tsaka itong 47R. Tapos, yung ito, may dalawa rin dito, ayan o, dito, guys. May dalawa rin siya ritong kinain ng kalawang, dito. Ayan. Tsaka yung mga ganito, guys, itong mga to, dito ko tinanggal yun, o. Tsaka dito. Ganun din naman yung sa kabila, kahit tatlo yun. Dito. Ito. So, yun yung maliban sa mga resistor na ng mga nandito, yung mga transistor niyang maliliit yun. Yun yung mga i-check pa natin. Tsaka yung mga ganito niya guys, yung kinalawang kasi siya eh. Although buo siya sa tester, itong mga to. So dahil sa wala nang paa yung so kailangan na natin palitan. Ganun din. So yun, testerin muna natin to guys para malaman na natin kung ilan dito may problema para may kabit na natin at baka mamaya dumating na yung may-ari. So natagalan lang ako pinost ko lang pero chinek ko na yung medyo nilinis ko yung board niya ng bagya. Ito tetesterin ko na lang. So yung mga resistor niya naman na check ko ng palyado yung mga yun. Tsaka yung iba naman hindi naman palyado kasi putol nga kasi yung paa. So, baka hindi siya magtagal kaya kailangan din natin palitan. So, check na lang muna natin to. 5551. Kailangan tong positive. Yan. Tapos, pag binaligtad, papalo yan. Dito, dapat hindi yan papalo. Yan. Tapos, sa magkabilang gilid, kailangan wala rin palo. Kahit na bagya lang, no? Di, kailangan walang palo. Yan, ito, buo naman to. Natin itong isa mukhang kwanto mukhang 5401. So pag binaligtad natin kailangan walang palo yan. Tapos dito binaligtad mo yan, okay to. So yung yan, buo naman itong isa na to. Ulit tayo. So ito. Yan, may pala. Ano mang kwanto? 5551. Kasi negative yung gitna niya. Yan. Nandito walang palo yan. Meron din dito. At saka sa magkabilang gilid sila wala din. It means boto yan. So, isa naman tayo. Yan, meron. So, pag binaliktad mo, meron din dapat yan. Ito naman, lipat natin positive sa gitna. Lipat rin natin. So, yung magkabilang gilid. So, wala naman siyang peg. Okay. Tayo sa isa. 5551 ulit to.
Buo naman siya. Dito tayo. Isa. Ayan. 54. Kasi nakita niya. So, okay naman. 555 to. Okay naman siya. Okay naman to. May isa pa. So guys, may hagod siya. May hagod siyang bagya. So, papalitan din natin itong isa na to. Dahil itong mga natira sa kanya is putol na yung mga paa niya. Itong apat. Matik na napapalitan na natin to. Bali 5 piraso yung ating papalitan, pati itong isang may hagod. So, yung iba, pwede na natin itong ibalik sa dati. Kung saan man ito naka-input. Yun. Lagay na natin. At saka yung mga resistor guys. Ito yung mga resistor na to. Sa itong na to. Kung anong tawag dito. Ipapalitan din natin yan. Lagay na natin guys para matesting na natin kung may DC out pa ba siya o wala na. Yun. Okay guys. Maghanap lang ako ng pamalit. Ipopost ko lang muna. Alright guys. Ito. Meron tayong mga nakahoy. Ayan. Ito yung mga sira niya. Ayun, ito yung mga ipapalit natin. Ito. Tapos, ito. Yung 5 piraso na to. Ayan. Kasi ito, ibabalik na lang natin. Ayan. Ayan. Input na tayo guys. So, ilalagay na natin lahat dito. Para matesting na natin. Kung okay ba siya o hindi. Yan, nilalagay ko lang guys muna, isa-isa dito kasi medyo matagal to eh. So, ipopost ko muna pagka nailagay ko na. So, i-continuous ko na lang para hindi magtagal yung ating video. Yan na. Yun din naman yun eh. Ilalagay ko lang na. Ito guys, papalitan din natin. Di ba yung karamihan dito kanina is buo naman siya. So napansin ko kasi makalawang kasi yung paa niya. Kaya papalitan na rin natin ng mga bago. Ito yung buo naman to kung ilang. Madali na lang siyang maputol kasi kung ilang yung paa niya. May kalawang sa dulo. Ang gagawin natin ito, pinaglalagay na lang natin ng bago para ma-sure tayong hindi magbabakyab ang ating ginagawa. Ayan. So nailagay ko na rin kasi yung mga resistor niya rito. Dito sa kabila, tsaka yung itong nasa gitna. Tsaka yung nandito, nailagay ko na rin. So last na yung dalawa na yun. Ito. So ito guys, nailagay na natin yung mga nasira niya. Ngayon pwede na natin tong testingin. Titingnan natin kung wala na siyang DC out. Kung wala na siya, kakagat na yung kanyang relay. Ito. At pagka pumalo na yung kanyang relay, sigurado nang may tunog to.
Yan, testingin natin guys. Nakalimutan pa pala ako. Yung ito niya. Parang ako muna, hinahin ko muna. Nawala sa isip ko. Meron pa pala. Hinuli ko nga pala to. Yun. Ano natin guys, testingin na natin. Kukunin ko lang yung kanyang board. Ito guys, hindi ko muna lalagyan ng paste. Ang gagawin ko kasi pagka baka mamaya kasi meron pa siyang DC out. Ngayon pagka may DC out, sayang lang yung ating paste na ilalagay. Kaya ang gagawin ko, hindi ko muna lalagyan to ng paste. Ang gagawin ko lang muna, titistingin muna natin. Tapos babaklasin ko na lang ulit para malagyan ko sakali. Kasi pag nilagyan na natin to ng bagong thermal paste, kung tayo. Baka pagka may short pa, magdadalawang baklas tayo. Magdadalawang lagay tayo ng thermal paste. So, kukunti na lang kasi ang ating thermal paste eh. Titipirin na natin. Nakahinang lang yung kanyang pan. Ganyan talaga yung design niya. Guys. Testingin muna natin. Ito, tanggalin lang natin ito. Ito yung green. Ito guys, saksak natin yung green. Ito yung voltage niya. Saksak ko lang guys. Ito. Ito guys, magpo-voltage checking tayo. Tap natin to sa kanya, ground. So check natin tong pan. Itong gitna kasi nung paanong IC na to, so yun yung kanyang voltage. So meron siyang negative 47, negative 47,
Positive 47. Ganun din naman yon sa kabila. So, check natin yung kabilang paan nito, dulo. So, ayun, hindi na siya DC out. 0 volts na siya. Ayan, 0 sa kabilang paa. 0. 0 din. Ayan. Wala na siyang DC out. Ayan o. Pagka dito naman sa gitna, yan yung voltage niya. So, check natin kabilang channel. Ito guys, yung yung channel na to. Itong channel na to. So, ito yun, itong linya na to. So, yung channel na to guys, itong kabila, dito naman to sa kabilang channel. Sa kabila naman to guys, ito. Yung mga IC na nandito na apat, yun naman yung driver niya rito. So, check natin to, kung kuan. Ito yung voltage niya. Positive 47. So, ganun din sa kabilang IC. Dito, negative 47. Ayan. So, check natin yung magkabilang dulo niya kung meron pang DC out. So, meron pa siya, 44 volts. So, DC out siya, 44 volts. So, yung kabilang channel niya, guys, yung kabilang channel niya, hindi pa siya okay. Kasi meron siyang 44 volts na DC out. Dito, 47. Dapat dito sa kabilang pa niya, okay siya, 0 dapat. Kagaya nito, ito, yung pa niya dyan, sa gitna. So, may voltage yung gitna niyan, 47. Pero, dapat, ano, ayan guys, ayan, may 47 siya, tapos dito dapat 0. Ayan 0. Dapat ganyan siya guys. Ibig sabihin, pagka ito 0, at ito yung may voltahe niya, it means buo siya. Pero dito sa kabila, ayan yung positive 47, tapos dito sa kabila niya, meron pa siyang 45 volts. Ibig sabihin, DC out pa rin yung ating kabilang channel. Pero kahit na ganon, at least may nagbago sa kanya, nabuo na natin yung kabila. So dito na tayo magpo-focus ngayon sa kabila pa. Baka meron pa tayong nakaligtaan dito sa kabila. Kaya i-check natin ng mabuti. Ngayon kakalasin natin ulit. Ayan. Try and try lang mga idol. Dahil nakita na natin na may DC out pa dito. So pag binaliktad natin yan, so dito siya sa gawin na to. Ayan. Tatanggalin natin ulit. Kaya hindi ko nilagyan muna ng thermal paste mga idol kasi inaasahan ko na to. Kasi marami kasi siyang resistor tsaka transistor na maliliit na pinalitan. Kaya baka may problema pa siya. Kaya hindi ko muna nilagyan to ng thermal paste. Kasi pag nilagyan ko na to ng thermal paste, so at magkakalas lang din ulit, gigilid lang yung mga thermal paste niya. Baka pagbalik natin ulit, wala na siya thermal paste. Kung maglalagay naman tayo ulit, sayang lang yung una. So pag wala na siyang DC out, saka natin lagyan ng thermal paste. So pan-testing lang naman kasi, para medyo makatipid tayo. Pagka bumili kasi tayo ng thermal paste, konti lang kasi talaga ang laman. Tara. Yan. Ito, gagawin ulit natin tong kabilang channel. So, ang may short sa kanya kanina, paano ba yung ganyan? So, dito yung kanyang may problema. So, dito tayo magpo-focus sa gawin dito. So, ngayon, double check natin ulit itong mga in-input natin. Baka may isa o dalawa rito may problema pa. O yung hindi natin binunod kanina. So, check natin ulit. Okay, check natin dito kung saan dito yung kanyang problema. Baka mamaya nagkamali lang tayo ng kabit. So, dito siya gawin, sa dito. Dito tayo. Baka mamaya may number tayo nakaligtaan na hindi. Yan, tama naman. Ito. Okay naman siya guys. Ito Lodi, meron na siyang baliktad Ito. May baliktad tayong kabit kaya siguro nagdi-dish out yung kabila. Ayan Titingnan natin yung kanyang drawing. Dapat ganito siya. Magkamukha silang ganito. Kagaya nito, magkasunod siya. So ito baliktad tong isa. Ang kamukha nito, ito.
Itong nandito. Ayan. Ayan o. Di ba parehas silang pag ano no. Ayan. Parehas pag ano yung kanya. So, ito yung kamukha niya no. So, ito salungat siya. Salungat tong isa. Kaya ang gagawin natin, babaliktarin natin. Susubukin natin baliktarin tapos testingin natin ulit. Baka kung sakaling mawala yung DC out niya. Pabaliktarin lang natin, Lodi. Ito may glow stick kasi ito eh. Dito. Yun. Ganun talaga. Minsan talaga hindi natin maiwasan yung may mabaliktad. Pero nagulat ako doon na. Pumuputok yun na. So yun. Parehas na silang pag ano no. So mali yung baliktad ang kabit ko rito. Ngayon testingin na natin. So tetestingin natin dito. Ito na lang. Input natin to. Dito. Voltage checking tayo ulit. Hindi ko na ikakabit to, Lodi, yung heatsink nya. Matagal kinakalas. Yan. Ito, kuha tayo ng tester. Ngayon, bubuhayin na natin dito sa harapan niya. Yan. Ito. Check muna natin, baka mamaya may nagdikit yung inang natin. Bubuhayin natin. Ayan, buhay na siya. Ngayon, magbo-voltage checking tayo. Dito tayo sa check muna natin ito. So, meron siyang negative. Negative 47 sa kabila. Sa kabila positive 47. Yan. So dito, ito kasi okay na kanina to, Lodi, no? Ayan, no? Yung check natin to 47, tapos ito ayan, no? 0 na siya. So okay na tong hilera na to. Ayan, no? 0 ito. So dito yung kaninang may shorted, di ba, sa kabila. So check natin tong gitna, yung voltage niya. Tapos check natin sa gilid. Ayun, no? Wala na siyang DC out. So sa kabila. Ayun. So nangyari, mga idol, baliktad lang yung isa nating kabit kanina, kaya gano'n nag-DC out siya. Ayan, no? Tapos sa kabilang gilid. So wala na. Hindi na siya DC out. Yung in and out niya okay na. Ayan. So yun, wala na siyang DC out. Kaya ang gagawin natin ngayon, mga idol, patayin muna natin. Tapos ang gagawin natin, ilagay na natin sa kanyang heatsink. Wala na yung DC out niya at malamang aandar na rin to. Gagawin natin, lalagyan na natin ito ng lalagyan na natin ng thermal paste. Yung kanyang transistor. Ito. Mag-input na tayo ng kuan ng ito. So may paste pa naman yung likod nito eh. Palalagyan na lang natin dito sa ibabaw niya. Kukuha lang ang paste. Buti na lang, Lodi, baliktad lang. Kala ko magdadalawang trabaho tayong baklas. Oh. Okay. Sir, may plato single man ni Glenn. Sudah kaya ano po ito?
Next na ako po. Diba? Okay, nakabit na natin. So, lagyan na natin tong suspan niya. Yung pan kasi nito is dito lang nakatap sa may bakal. Yun. Okay na. Gagawin natin, lilinisin ko lang mga idol ng konti yung kanyang board. Yan, punasan natin lodi ng thinner. Brush natin para yung mga naghinangan niya is matanggal. Malinis ng konti. Bago natin i-tornilyo. Ayan o, medyo mas makintab na siya ng bagya. Dito kasi sa sulok dito, medyo maitim na talaga dito eh. Yun, lagay na natin. Ayun. Paano na nga ba to? Pag ganyan ba? Mali. Pag ganito pala. Yun. Shout out nga pala natin si DJ Prancing. Yun, nandito ngayon. Nakikisamang masasabugan. Pagka sumabog daw, may mali. Alam mo na. Lagyan natin ng mga ilang pirasong tornilyo para hindi lang siya gumalaw. Kahit dalawa lang. Yan ang gagawin natin mga idol is papanda rin na natin. So double check lang natin. Gagawin natin. Yan, gagawin natin mga idol is tukan muna ng papanda rin na natin. Yan, galit na galit yung kwando na. Papanda rin natin. Yun, umilaw siya. Kaya natin mag-click to. Ayun, pumitik. Ngayon, mag-i-input tayo ng tunog. Speaker. Ito. Testing natin to. Pumitik na kayong kanyang relay. Kaya malamang yung DC out nito is wala.
Yun, nagabang na siya ng tunog. Basta testingin natin kung mayroon na siyang ground. Kunin natin yung control niya. Ayun o. So, meron na siyang ground. Ayun o. Check natin yung kabilang channel mga idol kung meron din siyang ground. Yan, nilipat natin yung kanya. Ayan. Yung isa kanina nandito. Yung negative kasi magkakasama lang ito. Ito yung kanyang pan. Ito yung kanyang left. Ay, left din pala to. Left. So, ang right niya pala nasa ilalim. Ayan o. Left. Tapos ito yung right. So, lilipat pala natin to sa ilalim. Para yung right niya gumana. Paano ba to? Ayun. Masok na. So, kahit isa lang nililipat natin kasi yung ground naman na apat na to magkakasama lang. So, check natin kung meron din siya. Ito. Ipuin lang natin yung kanya, yung volume control. Ayun o. So, meron siya, no? Meron na siyang tunog. Ayun o. So, may audio na siya. Ngayon, ang gagawin natin, try natin mag-input ng music. Kaya lang, baka makakon tayo. Mabatas tayo sa kanta kasi, laging ganun. Pag may tugtog talaga siya, nakaka-copyright siya. Pero at least okay na siya ngayon, wala na siyang DC out, okay. Kung na siya, may tunog naman na siya. Itutornilyo ko lang lahat sa kanya. Tutornilyo ko na to lahat. Tsaka yung nasa ilalim niya. Yun. Tapos saka ako na lang ulit testingin mamaya. Yes, testingin natin sa audio. Okay. Okay na yun. Okay na siya guys. Okay na yung tunog niya yun. So ito ililipat ulit natin sa taas. Ito. Kung okay din yung tunog nitong kabila. So yun guys, okay na siya. Ngayon gagawin na natin. Lalagay na natin yung takip niya. Sa wakas natapos din. Inabot na tayo guys ng gabi. Kasi anong oras na eh. Ayun o. Madilim na sa labas o. Ginabi na tayo. Kasi may mga nagpapasingit kasing nagpaparepair eh. Kaya medyo pinupost-post ko na lang itong ginagawa natin. Yun, at least nayari naman na natin. Okay na to. Yun, may tunog na siya. At malinaw naman siya, clear. Pagka pinatay mo yung kanyang volume control, tahimik na tahimik siya. Ngayon, pagka nilakas mo, doon pa lang Ayun, okay guys. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo ang aking video, please subscribe and palike na rin. Maraming thank you.